Hello everyone! Welcome to my channel. So for this vlog, pag-uusapan naman natin everything about miscarriage or yung abortion or yung nakunan. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nakukunan ang isang buntis? Ano ba yung mga sintomas nito? Paano nyo ba ito maiiwasan? At meron pa bang chance mabuntis after makunan? At paano ito magagamot? So if you want to know all of this mga mommies, just keep on watching! And syempre mga mommies, another good news na naman. Magkakaroon po ulit tayo ng cash giveaway para sa video na to through GCash. Kaya be sure to watch the full video para malaman nyo po ang full mechanics ng giveaway natin. So again, before I start this video, disclaimer lang po, I'm not a doctor nor a medical expert, but this is based on my research. So if you want to know more about abortion or miscarriage, please ask your doctor. And syempre po, gusto ko pong magpasalamat sa ating one subscriber na nagbigay or nag-donate ng cash para sa giveaway na ito. Thank you po for being generous and malaking tulong ka para sa ating mga mami. Ako po ay isa lamang nagsisilbing instrumento para makapagbigay or idaan yung blessing na ibinibigay or inaabot nyo sa akin para sa mga kapwa nating mami na mas nangangailangan, lalong-lalo na ngayong pandemic. Maraming salamat po sa mga nagdo-donate sa akin. Makakasigurado po kayo na lahat po ng ibinibigay or inaabot nyo sa akin ay mapupunta sa mga kapwa nating mommies. I promise to be transparent sa lahat ng transaction hanggang sa matanggap na nila yung cash. Again, thank you and God bless you more and si Lord na lang po ang bahala sa inyo. Siyempre, gusto ko rin po magpasintabi sa mga mami natin and sa mga viewer natin na naka-experience ng abortion. Alam ko, sensitive ito pag-usapan, pero ang goal ko lang po is to share my knowledge and my research para rin magkaroon ng kaalaman yung mga mami natin and magkaroon din sila ng idea paano ito maiiwasan. So, merong dalawang onset ng miscarriage. Una is yung early miscarriage or nalaglag yung sanggol sa loob ng 12 weeks na pagbubuntis. Pangalawa is late miscarriage naman or nalaglag ang sanggol sa loob ng 14 to 24 weeks na pagbubuntis. Ibig sabihin, nasa second trimester ka nang nalaglag yung sanggol. So, para magkaroon kayo ng idea, i-share ko na rin yung mga iba't ibang uri ng miscarriage para hindi kayo nalilito. So, unang-una dyan, ito yung pinaka-common, yung tinatawag na complete miscarriage. Ibig sabihin, nalaglag yung buong laman ng matris mo completely. Kaya nga tinatawag siya na complete miscarriage. Ibig sabihin, nagsama-sama nang nawala yung sanggol, yung inunan, yung panubigan. So, completely talaga na nakunan ka. Pangalawa, kung merong complete, meron ding incomplete. Sa incomplete abortion, some tissue lang yung nawala or yung nalaglag. Meron pang natira sa loob. Kaya kailangan mag-undergo ka ng DNC or RASPA para malinis yung matres mo. Pangatlo, isa ring most common ay ang miscarriage or misabortion. Ibig sabihin, nalaglag yung bata nang wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam na yung dugong lumabas sa'yo is baby na pala. Hindi mo rin alam kung kailan nangyari yon. So, misabortion, wala kang idea na nakunan ka na. Pang-apat is threatened abortion. Sa threatened abortion naman, nakaramdam ka ng cramps or yung paghilab ng matres or pagsakit ng puson, nakaramdam ka ng bleeding. Pero hindi ka naman totally nakunan. Naramdaman mo lang yung sintomas ng pagbabadya ng abortion, pero still na-save mo yung pregnancy mo. Kumbaga, na-save mo pa rin si baby. So, kaya siya tinawag na threatened, pagbabadya lang. Panglima, meron din tinatawag na inevitable abortion. Ito yung hindi mo na mapipigilan yung paglaglag ng sanggol. Ibig sabihin, nakakaramdam ka na ng pagsakit ng puson or yung paghihilab, meron ka ng vaginal bleeding or dinudugo ka na talaga, and pangatlo, bukas na yung cervix mo. Ito yung mga symptoms na hindi mo na talaga mapipigilan yung miscarriage. And lastly is septic miscarriage. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng infection, kaya nalaglag si baby. So pag gano'n, na nagkaroon ka ng infection, maglilid siya sa inevitable abortion. Hindi mo rin mapipigilan na makukunan ka na.
Then, punta na tayo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nakukunan ang isang buntis. Unang-una dyan is meron kang chromosomal problem. Possible na hindi tugma yung DNA mo at saka yung DNA ng asawa mo, kaya nagkaroon ng problema. Pero ito naman, yung mga chromosomal problem is nagkakataon lang. So, possible sa susunod na pagbubuntis mo, wala nang ganong problema, kaya nabuo na yung baby. Another one is nagkaroon ka ng hormonal imbalance during your pregnancy. For example, masyadong mababa yung progesterone level mo, which is hormone ng babae. Pag ganun, hindi nagpo-proceed yung pregnancy. Third, meron kang uterine problem. Possible na meron kang fibroid formation sa uterus mo or meron kang scar. Pag ganun, hindi nagpo-proceed yung pregnancy. Kumbaga, nagpipigilan yung pagtubo ng sanggol. Possible din na meron kang uterine septum or divided or hati yung matres mo. Hindi rin posible na tumubo yung embryo. Fourth, nagkaroon ka ng matinding infection at saka high fever. Possible na malaglag din si baby. Pang-anim is meron kang placental problem or meron kang problema sa iyong inunan. Pang-pito, ikaw ay merong mga autoimmune disorder or meron kang sakit tulad ng heart disease, diabetes, thyroid disease, and mga kidney problems. Pag ganun, posible na hindi magtuloy ang pregnancy mo. So, first thing to do is gamutin muna kung ano yung sakit mo bago ka mag-proceed sa pregnancy. Next is nagkaroon ka ng exposure sa radiation. Kung wari nagpa-x-ray ka nang di mo alam na buntis ka, posible to pag hindi mo pa alam talaga na pregnant ka. Possible na makunan ka. Next naman, kapag ikaw ay regularly na nag-i-smoke or nag-iossi, umiinom ng alak, kaya umiinom ng bawal na gamot, kapag ganun, mami, for sure, makukunan ka talaga. Next naman, kung meron kang cervical incompetence or meron kang sakit sa cervix or yung sipit-sipitan na bumubuka yung kwelyo ng matres mo. Kapag ganun, syempre, since open nga yung cervix mo, possible na malaglag yung sanggol. And lastly, na cause ng miscarriage is malnutrition. Kaya importante talaga na maging healthy ka sa buong journey ng pregnancy mo. Next naman, kung ano ba ang sintomas ng miscarriage. So mga mami, makinig kayong mabuti kasi ito yung common na nararanasan ng isang buntis bago sila makunan. So unang-una doon, kapag kayo ay nagkaroon ng vaginal bleeding, either spotting o kaya heavy bleeding is considered as sign of miscarriage. Pangalawa, kapag kayo ay sumasakit yung puson, sumasakit yung balakang, humihilab yung matres, humihilab yung puson, kahit ano man doon sa mga yon, is still, this is a sign of miscarriage. Pangatlo, kapag kayo ay nagkaroon ng lagnat or high fever. And lastly, kapag nakita nyo na lumabas na yung laman ng matres nyo or nalaglag na talaga yung sanggol. Any of these signs and symptoms, mga mami, you need to consult your doctor kasi this is a medical emergency. So, para ma-save nyo yung pregnancy nyo, para ma-save nyo si baby, consult nyo agad yung doktor nyo. Next is, ano ba yung mga diagnostic method or ano ba yung way para malaman nyo or maging sure kayo na kayo ay nalaglagan na or nakunan na. Unang-una doon, kapag kayo ay nagpunta na sa hospital at kumonsulta na sa doktor, mag-undergo muna kayo ng pregnancy test through blood. So, para ma-detect kung positive or negative na ang pagbubuntis mo. Pangalawa, pwede din na magkaroon kayo ng pelvic examination or titignan yung cervix mo or yung sipit-sipitan kung nagbukas na ba or open na yung cervix mo, kaya possible talaga na nakunan ka. And lastly, ang pinaka-positive sign na talagang nakunan ka na is through ultrasound. Siyempre, doon nyo na malalaman na talagang wala na si baby dahil makikita sa loob na wala ng heartbeat, wala ng laman, yung matres mo, malinis na. Kapag ganun, positive talaga na nakunan ka na. So, yun yung tatlong paraan para malaman mo na talagang nakunan ka na. And since nalaman mo na nga na nakunan ka na, syempre meron itong treatment or kailangan itong gamutin para hindi magtuloy-tuloy yung pagdurugo. Merong mga tatlong way ng treatment or management.
Unang-una dyan is expectant management. Ibig sabihin, since alam mo na nga na nakunan ka na, hihintayin mo na lang na mag-pass out ka or lumabas yung laman ng nasa matres mo or lumabas lahat ng nasa loob ng matres mo. Pangalawa, meron tinatawag na medical management. Ibig sabihin, binibigyan ka ng gamot para matulungan ka na mailabas mo na lahat ng laman ng nasa matres mo. So, for example, itong dalawang management na to, hindi nag-work, hindi totally nawala yung nasa loob ng matres mo, magpuproceed ka na sa surgical management or ito na yung tinatawag na DNC, Dilatation and Curettage or RASPA sa Tagalog. Insert a speculum into your vagina so the cervix can be seen. A surgical tool called a curette will be inserted to remove tissue by scraping or suction. Itong surgical procedure na to is paraan para malinis yung matres mo at totally mawala na or matanggal na yung nasa loob ng matres mo. Bakit ba dini-DNC or niraraspa ang isang nakunan na buntis? Kapag ganun, mami, kasi kapag hindi nalinis yung nasa loob ng matres mo or kapag meron pang natirang tissue or fragment sa loob ng matres mo, tuloy-tuloy pa rin yung pagdurugo mo or tuloy-tuloy pa rin yung vaginal bleeding. So, pag ganun, risk naman para sa'yo yun. Siyempre, maubusan ka na ng dugo and manghihina ka na. Kaya, importante din talaga na maraspa para malinis yung buong matres mo. Mataas din yung chance na mabuntis ka ulit kapag nalinis na yung matres mo. Paano nyo naman malalaman kung totally nawala na lahat ng laman ng nasa loob ng matres nyo? Siyempre, unang-una, mag-i-stop na yung bleeding. Pangalawa, i-confirm pa rin yun through ultrasound. I-check pa rin ng ubi nyo yung loob ng matres nyo kung talaga bang nalinis na nila totally yung buong laman ng matres nyo. So pag ganun, safe na kayo and mag-i-stop na din yung bleeding. Next naman is paano mo naman masisave yung buong pregnancy mo sa gantong sitwasyon o kaya paano mo naman mape-prevent ang miscarriage. Unang-una dyan, syempre, kailangan meron kang routine check-up. Ibig sabihin, lagi kang nagbe-visit sa OB mo o kaya sa doktor mo. Kasi kapag gano'n, namomonitor ng doktor yung buong pregnancy nyo. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng healthy pregnancy. Syempre, andoon na yung proper advice ng doktor na kailangan yung sundin. Next, kailangan mong maging healthy. Syempre, pag buntis ka na, you need to be healthy. Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng enough sleep, kumain ka ng nutritious food, do some exercises, and huwag kang magpapaka-stress. Basta pag buntis ka, iisipin mo si baby sa loob. Lahat ng makakapag-benefit kay baby, gagawin mo. Next, you should avoid smoking, caffeine, mga alcohol drinks or alak, and especially yung mga prohibited drugs or yung mga droga, ganun. Huwag din kayo basta-basta iinom ng mga gamot without doctor's prescription. Kasi possible yung gamot na mainom nyo is makakaapekto kay baby. Next, kailangan nyo din na umiwas sa kahit anong infection or sakit. So, for example, sa isang loob ng bahay, may sakit yung isang member ng family mo, umiwas ka na muna. Kasi kapag pregnant, mababa po ang immune system, kaya mabilis silang mahawa. And syempre, kailangan i-check mo din yung fetal movement or yung movement ni baby sa loob ng iyong tiyan from time to time. Paano mo papagalawin si baby? Either magpatugtog ka ng music or ihimas-himasin mo yung tiyan niya. Kapag ganon, ma-stimulate si baby, gigising siya, and gagalaw siya. Syempre, magagawa nyo lang to kapag kayo ay pumalo na ng second trimester or ito na yung time na nararamdaman nyo na talaga si baby. Syempre, kapag first trimester, hindi nyo pa talaga mararamdaman si baby. Kasi nga, masyado pa siyang maliit. So, meron ka pa bang chance mabuntis after mo magkaroon ng miscarriage or after makunan? According to my research, 85% pa naman yung chance na pwede ka ulit mabuntis. So, kailangan mo lang sundin yung doktor mo kung kailan ka na pwede ulit makipagtalik or kung kailan na ulit kayo pwedeng mag-conceive. So, since meron kang chance na pwede ka pa ulit mabuntis after miscarriage, kailan ka naman pwede ulit mabuntis? So, kapag ganun, mami, na nagkaroon na kayo ng miscarriage, you need to consult your doctor regularly.
para mabantayan niya kung ano ba yung mali, kung bakit ka nalaglagan. For example, meron kang hormonal problems, yun po ang ititreat ng doktor. So, pag ganun, mga mami, regular check-up ka na kay OB para maalagaan ka niyang mabuti and ma-ready yung katawan mo for your next pregnancy. And usually, pinapayagan ng doktor na mabuntis na ulit ang isang babae na nakunan kapag nakalagpas ka na sa 3 consecutive months na nagkaroon ka ng menstruation. So, kumbaga, for that 3 months, kailangan magkaroon ka ng menstruation bago ka ulit mabuntis or bago ka ulit payagan ng doktor na mabuntis. So, syempre, case-to-case basis nga yan. Iba't iba ang sitwasyon ng bawat babae. Kaya nakadepende po iyon sa doctor's advice. So, ito mga additional information lang about miscarriage. So, avoid sex muna for 2 weeks after miscarriage or after mong maras pa. So, maghintay ka muna ng 2 linggo bago ulit makipagtalik. Or ito yung safe na length para makipagtalik. Second is magkakaroon ka ng menstruation maybe 4 to 6 weeks after mong maras pa or after mong makunan. So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to mga mami. I know na sensitive tong topic na to, lalo na sa mga mamis natin na naka-experience ng miscarriage. Pero, tulad nga nasabi ko kanina, ang goal ko lang is to share my knowledge para sa mga mami natin. And maiwasan nila yung miscarriage at maalagaan nila yung sarili nila and yung buong pregnancy nila. For the mechanics ng cash giveaway natin, first, syempre, you need to subscribe on my channel. Second, you need to like this vlog. And para makapili tayo sa pamamagitan ng YouTube comment picker, kailangan mo mag-comment ng hashtag MomJackThanksSteph. So, 2 pong S. Again, ulitin ko po, hashtag MomJackThanksSteph. Para po sa pagpapasalamat sa nag-donate ng cash na ito. Fourth, syempre, you need to follow my social media accounts, my Facebook page, my Instagram, and my TikTok. And syempre, kailangan mo din i-share itong video na to na pinapanood mo sa iyong Facebook o kaya sa inyong Instagram. And kailangan mo itong i-public para makita ko. And kailangan mong gamitin yung hashtag MomJackThanksSteph para at least mabilis kong makita kapag hinahanap ko na yung mga winner. So, ang prizes po mga mami is cash na ibibigay ko through GCash. So, kailangan meron kayong GCash account. Ang winner po ay makakatanggap ng 500 pesos. 1 winner lang po ito. Then, meron din po tayong 5 consolation prize na makakatanggap ng tigwa 100 pesos na GCash. So, ang dinonate po kasi sa akin is 1,000. And gusto ko rin na hindi lang isa yung mananalo. Gusto ko ma-distribute siya kasi marami din naman talaga na nangangailangan, lalo na ngayong pandemic. So, isang 500 pesos, then 5 tigwa 100 pesos. So, ganun na lang po yung ginawa kong way. Siyempre, announcement of winner is on my social media accounts. So, you need to follow nga my social media accounts. Announcement of winner will be 1 week after nyong mapanood itong video na to. Kasi masyado na akong maraming video na hindi na-upload. So, hindi ko masabi kung kailan yung exact date ng announcement of winner. So, ganun na lang. 1 week after nyong mapanood yung video na to, announcement of winner na po. And syempre mga mami, again, please support my business po. Thank you po sa mga nag-follow sa akin, sa aking business Instagram account, and sa aking Shopee. So, lubos-lubusin nyo ng mga mami. Bumili na rin po kayo. So, add to cart na sa Shopee and message me on my Instagram for transaction. So, if you learned from this video, don't forget to hit the like button, share this channel, subscribe on my channel, and click the bell button to get you notified whenever I have uploads. Again, thank you po sa nag-donate para sa ating pa-cash giveaway sa video na ito. And para naman po sa ating mga mamis natin, sali po kayo sa giveaway na to, share this video, and good luck to everyone. So, this is the end of this video. See you on my next vlog. Goodbye!